mga kahit pala dito sa ating pagdaanan sa mga ano kaya pwede po kami mga yan tapos po namin song number 9. Song number 9. God will take care of you. In His wings of God abide, God will take care of you. God will take care of you through every day or on the way. He will take care of you. God will take care of you. Through days of toil when heart doth fail, God will take care of you. When danger tears your path assail, God will take care of you. God will take care of you through every day or on the way. He will take care of you. God will take care of you. All you need, He will provide. God will take care of you. Nothing you ask will be denied. God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. All your darkness, God will take care of you. Everyone express, God will take care of you. God will take care of you through every day or on the way. He will take care of you. God will take care of you.
Song number 29. Anong page, Bel? Song number 29. Ready, church? Before the throne of God above, our strong and perfect King, our great Thy praise sustain His love, forever lives in praise for me. My name is graven on His hands. My name is written on His heart. I know that one and His chance. No time can be His depart. No time can be His depart. When Satan tempts me to despair, and tells me of the guilt within, upward I look and see Him there. Oh, may that name all my sins, because the sinless Savior died, my sinful soul is counted free. For God the just is satisfied to look on Him and pardon me. To look on Him and pardon me. Behold Him there, the risen Lamb, my perfect, spotless righteousness, the great unchangeable I am, the King of glory and of praise. One with Himself I cannot die, my soul is purchased by His blood, my life is hid with Christ on high, with Christ my Savior and my God, with Christ my Savior and my God. Next song po, song number 36. Song number 36. Ready, church? And the dear Savior says, the strength indeed is small. Child of weakness, watch His pray. Find me that Jesus paid it all to Him I owe. Sin had never crimson stain, He was as white as snow. Lord, now indeed I find Thy far and Thy alone, and change the leper's spots, and melt the heart of stone. Jesus paid it all to Him I owe. Sin had never crimson stain, He was as white as snow. For nothing could have done
what Christians say. He was your white as snow, and when before the throne I stand in incomplete. Jesus died my soul to save. My name shall still remain. Jesus paid it all to Him I owe. Sin had left a crimson stain. He washed it white as snow. Song number 45. Song number 45. What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a precious mind, leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. Oh, how sweet to walk in God's pilgrim way, leaning on the everlasting arms. Oh, how bright the path grows from day to day, leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. What have I to bear? What have I to bear? Leaning on the everlasting arms. I have blessed grace with my Lord so near, leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. Support the Bibles, Numbers chapter 15. Numbers chapter 15, verse 1 to 4. Numbers chapter 15, verse 1. And the Lord spake unto Moses, saying, Speak unto the children of Israel, and say unto them, When ye be come into the land of your habitations, which I give unto you, and will make an offering by fire unto the Lord, a burnt offering or a sacrifice, in performing a vow, or in a freewill offering, or in your solemn feast, to make a sweet savor unto the Lord of the herd or of the flock. Then shall he that offereth his offering unto the Lord bring a meat offering of a tenth deal of flour mingled with the fourth part of an hin of oil, and the fourth part of an hin of wine for a drink offering. Shalt thou prepare with the burnt offering or sacrifice for 1 lamb. Thou shalt prepare for a meat offering 2/10 deal of flour mingled with the third part of an hin of oil. And for a drink offering, thou shalt offer the third part of an hin of wine for a sweet savor unto the Lord.
And when thou preparest a bullock for a burnt offering, or for a sacrifice in performing a vow or peace offerings unto the Lord, then shall he bring with the bullock a meat offering of 3 deals of flour, mingled with a half an hin of oil. Verse 10. And thou shalt bring for a drink offering half an hin of wine for an offering made by fire of a sweet savor unto the Lord. Thus shall it be done for one bullock, or for one ram, or for a lamb, or a kid, according to the number that ye shall prepare, so shall ye do to everyone according to their number. All that are born of the country shall do these things after this manner, in offering an offering made by fire of a sweet savor unto the Lord. And if a stranger sojourn with you, or whosoever be among you, in your generations, and will offer offering made by fire of a sweet savor unto the Lord, as ye do, so he shall do. One ordinance shall be both for you, the congregation, and also for the stranger that sojourneth with you. An ordinance forever in your generations, as ye are, so shall the stranger be before the Lord. One law, one manner shall be for you, and for the stranger that sojourneth with you. And the Lord spake unto Moses, saying, Speak unto the children of Israel, and say unto them, When ye come into the land whither I bring you, then it shall be that when ye eat of the bread of one land, ye shall offer up and give offering unto the Lord. Ye shall offer up a cake, the first of your dough, for an heap offering, as ye do the heap offering of the threshing floor, so shall ye eat. Guys, song number 26. Song number 26. Guys, song number 26. Ready? Church, sing. In the name of Jesus with you, shine all sorrow and woe. It will joy and comfort give you. Take it then wherever you go. Precious name, all are sweet. Hope of earth and joy of men. Precious name, all are sweet. Hope of earth and joy of men. Take the name of Jesus ever, as a shield from every snare. If temptations round you gather, break that holy name in prayer. Precious name, all sweet, hope of earth and joy of men. Precious name, all sweet, hope of earth and joy of men. Oh, the precious name of Jesus, how it thrills our souls with joy. When His loving arms we
receive us, and these souls are touched with joy. Precious name, oh how sweet, oh earth and joy of heaven. Precious name, oh how sweet, of earth and joy of heaven. Oh, the name of Jesus flowing, pouring process at His feet. King of kings and heaven crown Him, when our journey is complete. Precious name, oh how sweet, of comfort and joy of heaven. Precious name, oh how sweet, of comfort and joy of heaven. Pagka-press, susunod lang po. Song number 27. All our Christian soldiers. Ready? Church sing. All our Christian soldiers, marching as to war, with the cross of Jesus, going on before. Christ the Royal Master leads against the foe. Forward into battle, six banners go. Onward, Christian soldiers, marching as to war, with the cross of Jesus going on before. Like a mighty army moves the Church of God. Brothers, we are clinging where the saints have trod. We are not divided, all one body we. One in hope and doctrine, one in charity. Onward, Christian soldiers, marching as to war, with the cross of Jesus going on before. From thrones we perish, kingdoms rise and reign, but the Church of Jesus constant will remain. Gates of death can never place the Church prevail. We have Christ on promise, this can never fail. Onward, Christian soldiers, marching as to war, with the cross of Jesus going on before. Onward, engine people, join our happy throng. Then with our sure voices in the triumph song, glory, love, and honor unto Christ the King. This true countless
so tayo po'y pumayat, mga kapatid. So, po natin ating mga Bibles sa Book of Acts, chapter 2, verse 41 to 42. Sundan lang po niya ako at ako lang po magbabasa. Then they that gladly received this word were baptized, and the same day there were added unto them 3,000 souls. Verse 42, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and in breaking of bread and in prayers. So, at Diyos po ang magmala sa pagbabasa ng kanyang salita, kahit yung manalangin. Ang mga pangyarihan sa lahat, salamat sa Diyos, sa mga ganito, sa pagkikita-kita namin, sa pagsama-sama, upang kayo po ay aming bigyan ng karulan at karangalan sa aming mga buhay. Salamat sa Diyos sa gawa, patuloy namin kayong maluwalhati sa aming gagawin ng umaga. Hindi po ang aming sarili ang may taas, kundi ang dakilang mong pangalan, ang ipanalong pangalan, ang maluwalhati sa bawat isa po sa amin. Kung ito Diyos, dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sumapa po na kayo ulit at po natin na pangalan ay welcome po natin ang apat na bagong baptize. Hindi po sumayo yung apat na bagong baptize. Pumunta dito para makita ang kongregasyon. Pumunta dito muna para makita ko kayo ng kongregasyon. Yes, punta po dito sa unan. Huwag po yung mahiya. Para yung hindi pa na mabaptize ay may courage yung magpabaptize. Ay, wala yung isa. Sinsyata yung isa. Okay, so yun po yung tatlo. Yung isa ay makaparating pa lang. Okay po, salamat sa inyo mga kapatid. Yan po ay bagong baptize kaninang alas 8 dito po sa residence. Ay, bagus. Sumalang nandun kami ng swimming. Wala kayo. Pwede namang sumama kasi pag may bautismo, dapat lahat po tayo witness. Okay lang yan, at least nandito na kayo, witness pa rin po kayo. So, doon po ay, ano mo bang ibig sabihin ng bautismo, mga kapatid? Bakit nagpapabautismo? Ito ba ay may kinalaman sa eternal na kaligtasan o sa temporal na kaligtasan? So, ang ibig sabihin ng bautismo, ito po ay pagsunod sa utos ng Diyos. Utos kasi ng Diyos na magpabautismo. Sabi ng, buksan nga po natin ang Matthew, chapter 28. Yan sa mga naka-join sa Google Meet. Matthew, chapter 28, verse 19, no? Anong sabi ng ating Panginoon Kristo doon? Sabi doon, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Yun, sabi doon, turuan at ang lahat ng bansa, at sabi doon, bautismuhan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Yun, ibig sabihin, sino yung nagpabautismo? Yung naturuan na, yung nakapakinig ng mabuting aral. So, kaya makita natin, ilan ho ang nabautismuhan dito sa Book of Acts? 3,000. Ilan ho yung nabautismuhan kanina? Ganda sana kung 4,000, no? Dito, 3,000, isang bautismuhan lang. Yun. So nawa, dumating yung panahon na hindi lang 4, kundi 10. Dati kami nagbabautismo. 10, 15, bawat bautismo. Parang paunti ng paunti. Pero naniwala ako parami ng parami ulit yan. Kasi may panahon talagang taglagas. At mayroon panahong tag-ani. Mayroong panahong tag-tanim. Kasi hindi porkit na itinanim brad, ani agad. Yung iba naman, hindi na naman nagtanim, umani naman, hindi silang nagtanim. So masama yun. So dito po ay salamat po sa Diyos sa apat po nating nagpabautismo. Kaya mamaya pakita natin na kung ano yung mga obligasyon na isang membro ng local church. Once na tayo po ay nagpabautismo, ibig sabihin po, nagpakasal ka na sa Panginoong Kristo. Amen. Pag sinabi nagpakasal, nakatali ka na. Yun. Sino ho bang kasal na dito? Kasakamay. Yun. So nakatali na po kayo. Huwag mong labutin ang tali. Dahil sabi sa Bible, ang mga kalabutan yan ay kamatayan. Yun. Ay, pastor, paano pag hindi patay? Huwag niyong patayin. Okay po, so,
Doon po makita natin mga kapatid, ano sabi doon? Bautismuhan sila sa pangalan ng ating Panginoon, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. So yung bautismo ay lubog. Yun. Hindi ho bisik, hindi buhos. Yun. Kasi may tatlong klaseng bautism, no? Bisik, buhos, lubog. Ano ang tama? Lubog. Kasi si Kristo mismo, kung titignan natin, Matthew chapter 3, nagpabautismo ang ating Panginoon. Kanino po nagpabautismo ang ating Panginoon kapatid? Anong pangalan nung nagbautismo sa Kanya? John the Baptist. Sabi doon, Matthew 3:16, sabi po dito, verse 16, and Jesus, when He was baptized, went up straightway out of the water, and lo, the heavens were opened unto Him, and He saw the Spirit of God descending like a dove and lighting upon Him. So, ibig sabihin mga kapatid, yung bautismo, lubog. Yung kasi si Kristo nung binautismuhan, umahon. Kung siya ay wisik, hindi siya umahon, di ba, Brad? Kasi umahon eh. Pero bang umahon o binuhusan? Wala ho. Kaya, ang salitang baptism from the Greek word baptizo, na ibig sabihin ay to immerse, ilubog. Yun. Kaya, ang figure ng lubog, death. Di ba? Pagka yung mga namatay, nililibing. Yun. Kaya kanina talagang nilibig sila sa tubig. Sabi, Pastor, ilang oras po? Pag 3 oras, talagang totoong libig talaga yun. Ano lang po yun? Pag ito, yun. Ahon agad. Hindi po pwedeng 3 oras. Yung 5 minuto, baka lunod na. So, death, burial, kaya yung death, pag-ahon, burial, resurrection, yun ang figure nun. Kaya tayo binabautismo. Pero wala pong kinalaman sa eternal salvation po yun. Kasi ang eternal na kaligtasan ay gawa po ng Diyos. Kaya tayo ay nagpabautismo dahil utos noong nagligtas sa atin. Hindi yung magnanakaw sa cross, di naman nabautisman, pero sabi ng magnanakaw, Panginoon, alalahanin mo ako pagdating mo doon sa paraiso. Anong sabi ng Panginoon? Ngayon din, makakasama kita sa paraiso. Hindi naman nabautisman yun. Ibig sabihin, kung may pagkakataon tayo na magpabautismo tayo. Pero kung inaabot tayo na hindi tayo nagpabautismo at dumating na si Lord, wala akong problema. Papunta pa rin tayo sa langit yung ating kaluluwa. Pero kung may pagkakataon tayo, bakit tayo magpabautismo? Diba? Eh yun nga ang utos. Pag sinabing utos, pag nilabag mo, kasalanan. Kasi sabi ng Panginoon, magpabautismo kayo sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ganon din po sa Book of Acts, no? Nung nangaral po si Peter, yung ating teksto ngayon, mga kapatid, Acts 2:38, balikan lang po natin yung verse na yon. Sabi dito, then Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Kasi nagtatanong yung mga taong dito, yung nakinig, sabi niyo yung mga tao, anong gagawin namin? Nasaktan yung damdamin nila, nasaktan yung puso nila. Diba, kapag nangaral yung pastor, minsan parang nasasaktan tayo. Para ako pinapatamaan ng pastor. Hindi po, wala akong pinapatamaan dito. Pag tinamaan kayo, magpasalamat kayo sa Diyos. Ibig sabihin, buhay pa kayo. Pahirap pag hindi kayo tinamaan. Ibig sabihin, may baluti kayo. Doon, di ba, Brad? Pag sinabing baluti, may panangga. Huwag niyong sasanggay ng Word of God, mga kapatid. Dahil ang Word of God, may mga ngaral para ituwid yung ating mga maling ginagawa. Yan ang purpose ng preaching. Huwag mo tayong matisod sa pastor kasi wala ditong personalan. Hindi ko naman alam ang buhay nyo eh. Kasi kung alam ko ang buhay nyo, pupunta na lang kita sa bayan mo, sister, magbago-bago ka na. Wala ka ng pag-asa. Personal na po, huwag yung ganito. Yun. Wala ka ng pag-asang yumaman. Kasi puro pagastos. Magtipid ka, mag-save ka. Yun. Kasi pag yung iba gusto yumaman, pero gastos ng gastos. So, ano mo yung sabi dito? Repent and be baptized. So, tanda ng pagsisisi, magpapabautismo. So, sino na sa inyo ang nagsisisi, mga kapatid, sa kabayan? Yung mga nagsisisi na. Kaya ano kayo magpapabautismo? Kasi magkasunod po yun eh. Repent and be baptized. Magkasunod. Mayroon nga doon sa Bible, no? Yung eunuch na habang nagbabiyahe,
nangangaro si Peter. Eh sabi ni, may nabasa doon sa about Isaiah 53, sabi ng Yunok, may tubig dito. Ano bang hadlang para bautismuhan ako? Ibig sabihin, kapag narinig mo ang salita ng Diyos, wala nang dahilan para hindi ka magpabautismo. At tinanggap mo yung mabuting balita. Yun yung pagkakataon na huwag mo nang ipabukas yung pagsisisi at pagbautismo dahil yun ay kalooban ng Diyos, mga kapatid. At papanan po yung mga apat na nabautismuhan dahil yun pa yung unang hakbang ng pagsunod. Kung baka sa hagdanan, hindi ka makakarating doon sa tuktok kung hindi ka dadaan sa unang hakbang. Yun. Anong hakbang na ba kayo? Pangalawang hakbang, pangatlo, o walang hakbang pa? So dapat tumakbang po tayo para tayo ay gamitin ng Panginoon. So, ang pinakatapik po natin ngayon, mga kapatid, ay ito pong obligation of baptized believers. Taas nga po lahat ng baptized believers po dito. Yung mga nabautismo na po. Taas ang kamay. So, yung mga baptized, yung hindi pa baptized, okay lang po yan. Pakinggan po nyo kung ano yung mga obligasyon na dapat gampanan. Kasi once na tayo po yung nabautismuhan, legitimate na po kayong membro dito sa iglesyang ito. Ibig sabihin, lahat ng pribilehiyo ng kapatiran ay pribilehiyo nating lahat. Kung mayroon akong 1 milyon, paghati-hatian natin yon. Okay ho ba? Milyon-milyon na yan eh. Pero kung lulubin nga ng Diyos, di ba? Yung mga kontraktor na, milyon-milyon pinag-uusapan, di ba? Kasi isang pamilya po tayo. Ang pamilya natin ay spiritual family. Amen. May pamilya kayo physically, pero masigit at mataas yung antas natin dahil ang ating pinag-uusapan ay spiritual. Yung mga pamilya nyo, pinag-uusapan lang, lupa, physical, o napupunta na ba? Mamasyal tayo? Puro pang physical eh. Pero dito tayo, ano pinag-uusapan natin mga kapatid? Spiritual. Yung ating patutunguhan sa walang hanggan. Na doon ay wala ng gutom, wala ng uhaw. Yan pinag-uusapan natin eh. Pero pag dito sa mundo, ano pinag-uusapan? Alam mo God, para kayo maman. Pag mag-imbis ka sa akin 1 million, tutubo ng 10 million. Ang dami scammer eh. No? Sino bang na-scam sa inyo? Ano scam? Ano ba 1 million, tutubo ng 10 million, bro? Ang dami na-scam dyan eh. So okay lang kung yumaman, kung pinagpakuran. Kung ikaw ay nagnegosyo, at talagang ipinukos mo ang oras mo doon, pinayaman ka ng Diyos, nagtrabaho ka, pinurmod ka, okay lang po yun. Pero kung yumaman ka at nangganso ka, nang-scam ka, darating ang panahon, Diyos din ang babalik ng parusa sa iyo. Huwag po tayo mandadaya mga kapatid, dahil nakikita po ng Diyos yun. Amen. Kung tayo po ay kumakain lang ng 3 times a day, pero ang ulam natin ay litson, okay lang po yan, no? Parang okay lang, puro litson, masama din yun. So, lagyan naman ninyo ng gulay para may mabalansin. So, tinan po natin mga kapatid, ang unang obligation po ng isang baptized member, number 1, attending church meeting regularly. Yun ang number 1 talaga. Na tayo'y dapat dumadalo ng mga fellowship, church meeting regularly. Katulad dito mga kapatid, regular po ito. Hindi po nagbabago ang ating fellowship every Sunday. Kahit umaga, hapon, basta pinag-usapan natin, walang problema yun kahit anong araw. Halimbawa, Sabado, Linggo, mga kapatid, next week, Saturday po ang fellowship natin dahil Thanksgiving na Muntinlupa. Pag-uusapan natin yun. Hindi ako mag-decide doon kasi isang pamilya po tayo. Pag sinabi, ayaw ko pumayag, pastor. Basta mag-service tayo ng Sunday. Walang problema. Dahil marami nating preacher dito. Yung pa-parents ko dito si Amiel. Pwede yung mag-preach dyan eh. Mag-preach ng Sovereign of God. O kaya si Brother Niste. Yun. Titrain na natin yan, mga preacher. So, tingnan natin yung Hebrew chapter 10 verse 24-25 kapatid. So maganda magbukas po kayo ng Bible para masanay po kayo. Hebrew 10:24 to 25 sabi doon, and let us consider one another to provoke and to love and to good works. Sa Tagalog, at tayo'y mga tinginan upang
upang tayo'y mga udyok sa pag-iibigan at mabubuting gawa. Ito yung purpose, mga kapatid, kung may fellowship. Ano ang sinasabi ng Apostol Pablo? Mga udyokan sa pag-iibigan. Ibig sabihin, tayo mga magkakapatid dito, dapat walang nag-aawayan, walang nagsisismisan, walang sinisira ang kapatid. Kasi may proseso ang Biblia, mga kapatid. Kapag may sama ng loob kayo sa akin, mismo sa akin mismo, Pastor, may sama ng loob ako sa iyo. Umadka ka, Pastor! Talagang galit-tagad ka pa eh. Ito po ang proseso, mga kapatid. Wala akong problema, magalit ka sa akin, wala akong problema. Ipaliwanag mo na kung bakit galit ka sa akin. Di ba, Brad? Mahirap nung galit ka, hindi ko alam na galit ka. Ano yung kinagagalit mo, Brad? Basta, Pastor, galit ako, hindi ko alam. Ba't nagagalit ako? Ay, wala, hindi maganda yun. Ito po ang maganda, sabi ng Panginoon. Para magkaayos tayong magkakapatid at magkaroon ng harmony. Pag sinabing harmony, ano sa Tagalog yung harmony? Ang hirap Tagalogin, ano? Ibig sabihin, mayroong, ano ba yun sa Tagalog, harmonious. Yun, parang harmony din yun, Ibig sabihin, walang away, matiwasay, talagang walang samaan ng loob. Ang sabi ng Panginoon dito, mga kapatid? Matthew chapter 18. So mamaya talakayan natin. Pero focus lang muna tayo doon sa Doon po 'yon. Pero punta po tayo muna doon sa sa 25. Anong sabi doon? That forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Na huwag nating pabayaan utos sa mga baptized. Believer, huwag daw nating pabayaan. Ano yung huwag nating pababayaan, mga kapatid? Ang ating pagkakatipon. Kaya, weekly, imamaisip muna, priority po talaga ang gawain ng Panginoon. Kasi binigyan na nga tayo ng Panginoon ilang araw. 6 na araw tayo magtatrabaho. Yes, amen. Kulang ba yung 6 na araw na magtatrabaho, mga kapatid? Sabi, sino taas ang kamay nang kulang pa 6 na araw at bibigyan ko ng trabaho ng linggo? Kasi kulang pa eh. Tandaan po natin, hindi nagkamali ang Diyos nung sinabi ng Panginoon na 6 na araw kayo magtatrabaho. Ang 7 araw ay para sa akin. Sabi ng Panginoon, para daw kanino yung 7 araw? Para sa Panginoon yun. At ang 7 araw na yun, banal. Ibig sabihin banal, ibinukod ng Diyos para sa Kanya talaga yun. Hindi natin pwedeng, habang nandito ka sa church, dalian mo, Pastor, ang prinsip, may din pa ako eh. Dalian mo, Pastor, ang tagal naman ang prinsip mo. Habang nag-prinsip, Pastor, di ba yung iniisip mo? Nag-charge ka pa. Huwag ka na mag-charge pag ano ang iniisip mo. Dapat pag nagsisimba ka, nag-charge ka, ang puso mo, ang isip mo, buong pagkatao, talagang mag-worship sa Panginoon. Kasi ang nakakita sa atin, ang Diyos, kahit napakaganda natin, napakagwapo natin, napakaganda ang base natin, kapag ang puso natin hindi ayos, hindi ka i-bless ni Lord. Masasabihin lang sa'yo na alam mo, napakabait mo talaga, banal ka, siguro lalampas ka na sa langit. Pag lumampas ka sa langit, impyerno na po yun. Kasi wala na. Sabi, di ba marami nagsasabi, siguro lalampas ka sa langit. Talaga, lalampas ka sa langit. Dahil kapag ang puso mo ay hindi talaga totoo, impyerno ang aabutin mo. Kasi kung totoong anak tayo ng Diyos, ipapriorita natin ang gawain ng Panginoon. Amen. Anong sabi ng Matthew 6:33? Sabay-sabay po tayo. Memory verse natin lahat yun. Walang kukurap. Walang titingin sa cellphone. Memory verse natin yun. Pag hindi kayo naka-memorize, wala kayong adobo. Hindi mo, joke lang. Sige nga rin, Matthew 6:33, but seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Napakaliwanag. Seek you first the kingdom of God. Yun. Every first Sunday. Yun. Ano yung papriority mo pag-gising? Yun, manalangin. Ano yung papriority mo? Yun. Lahat ipapriority mo na ilagay mo sa number 1. Oras mo, number 1 si Lord. Huwag yung boyfriend, hindi girlfriend, hindi asawa mo. Bisan asawa mo kontra sa'yo. Unahin mo si Lord. Lord, nawa, ikaw nang bahala sa asawa ko. Ikaw ang magpalambot ang puso niya. Ang pusong bato niya. Kantahin mo na lang, pusong bato. Ano mo, sa nanay ko?
na nung ako'y binata, hindi talaga ako nabago ng nanay ko. Sabi ng nanay, magbago-bago ka na! Talagang minumura pa nga ako ng nanay ko. Sabi ko, ba't ako pinababago ba? Yung tatay ko, hindi mo pa nabago eh. Yung asawa ng tatay ko, sabi ko sa nanay ko, sinisermonan mo ako. Dapat yung si tatay ang sermonan mo. Noon, mula noon hanggang ngayon, lasinggero pa rin. Kaya binabalikan ko, yung tatay ko naman, pag sinisermonan ako, binabalik ko yung tatay, bago mo ako sermonan tayo, sermonan mo yung sarili mo. Sabihin mong huwag ako uminom. Ikaw ang nagtuturo sa akin eh. So ang hirap mong magturo na ikaw mismo, hindi mo ginagawa, yung tinuturo mo. Sabi nga, action, expect, louder than words. Dapat, ikaw munang gagawa ng sinasabi mo. Ang sabi mo, Brad, bumili ka ng aking produkto. Pag ininom mo ito, puputi ka. Kaya hindi na ako nagbibinta ng glutathione. Dami kong glutathione binibinta nga ngayon. Ito pa rin ang kulay ko eh. Kaya binitawan mo rin yung glutathione. Yun na. Ang ininom mo ngayon ay collagen. Ang sarap ng collagen eh. So, umabalik yung pagka baby face. Pagka-fellowship natin. Glutathione, walang visa eh. Yung collagen, medyo may visa brad eh. So, yung fellowship, napakaganda po na sa mga Kristiyano. Bakit to? Tinan nyo. Nakakatawa tayo dito. Yes, amen. Sa bahay nyo, subukan nyo nakatawa kayo lang. Makakatawa ho ba kayo sa bahay na kayo lang? Subukan nyo lang. At pag nakita kayo ng kapitbahay, ambulansya ang darating sa inyo. Bakit to? Dito po ay ang purpose ng Word of God ay comfort. Maalim po tayo yung ating spiritual na buhay. Kasi nga, ang sabi ng ating Panginoon sa Matthew chapter 11, ito, dapat memory verse dito mga kapatid, dapat maganda po, no? Matthew 11:28, sabi ng ating Panginoon, come unto me, all you that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Wala po sa bahay ang kapahingahan, wala sa sinihan, wala sa kung saan-saang mga lugar. Ang kapahingahan ay nasa ating Panginoon. Kapag may Kristo ka sa puso mo, nakaintakbo sa puso mo ang Panginoon, yun ang totoong kapahingahan. Payapa ang buhay mo. Ang sabi ng Panginoon, magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lupa at kayo'y aking papagpahingahin. Ibig sabihin, pag wala tayo sa Panginoon, wala tayong kapahingahan, palagi kang tuliro, ang dami mong struggle, dami mong problema. Nako, hindi na ako makaagpas sa problema kung ito. Bakit to? Baka hindi naman tayo tumitiwala sa Diyos. Dapat nandun yung tiwala natin. Tingnan natin sa 29, sabi doon, take my yoke upon you and learn. And learn of me. For I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your soul. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mabang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong kaluluwa. Yung katawan natin mga kapatid, pag pagod, anong gagawin natin? Pag nabuto, anong gagawin? Kakain ka na. Pag nauhaw, uminom. Pero anong klaseng inumin? Yun. Pero yung kaluluwa mga kapatid, kapag yung kaluluwa ang pagod, dako, buong pagkatao mo, damay po yan. So, ang totoong kapahingahan, hindi po sa material na mundo ito, kundi sa ating Panginoong Jesucristo lamang. So, sunod po, kanina yung pinag-usapan natin na obligasyon ng isang member ay yung huwag kaligtaan yung pag-attend ng fellowship. Kaya walang mag-a-absent. Ang totoo nun, dapat pag nag-a-absent sa ibang church, may written, may sulat. May sulat. O kaya, ngayon, messenger na lang, Dear Pastor, hindi po ako makakadalo sa sunod na linggo. Ito po ang 10 dahilan. Napakaraming dahilan naman. Number 1, wala po akong pera. Bakit? Hindi mo requirements dito na may pera ka. Yes. Wala nga ditong announcement na magbigay eh. Dahil dito, malaya ka kung magbigay o hindi. So, hindi requirements. Sumagsak na yon.
Sasabihin mo, pastor, di ako makadalo. Wala akong pera. Bakit? Nagsabi ba dito, pastor, na kapag dumalo ay may pera? Wala ho. Pangalawang dahilan, pastor, wala po akong bagong damit. Eh ito, 10 taon ko na ito eh. Pero hindi halata, parang bago pa rin. Okay. Hindi kailangan ng magandang damit dito natin. Ang kailangan ng Diyos, puso na bago. Ang ganda nga ng damit natin, pero yung puso natin ay lumang-luma. Hindi yung pagandahan ng damit dito, kapatid. Kung anong mayroon kang the best na damit, huwag lang yung parang bakit, minsan mga kapatid, bakit naman pag may handaan, di ba, pag in-invite ka, nag-rent ka pa eh. Magkano ba ang rent? 5,000, walang problema. Bigyan mo ako ng dalawa. Pero pag sa church, okay na yung 30 pesos. Parang nasa ng katuwiran ng mga kapatid. Pag sa ibang bagay, nakakaroon ka ng libo-libo. Pag sa simbahan, tama na yung 30 pesos, okay. Walang masama doon sa okay, pero ibigay natin ang the best sa Panginoon. Amen. Kaya kapag umaharap tayo sa pagsamba, piliin natin. Piliin niyo yung the best na kasuotan para sa Panginoon. Ibigay natin ang the best na, lahat ng the best. Huwag yung tira-tira. Kasi ayaw ng Diyos ng tira-tira. Gusto ng Diyos the best. The best na puso, the best na isip, the best na pagkatao mo. So, pangalawa, ano yung sabi dito? Pangalawa, watching over and reproving one another in love. Members are to lovely care for each other, spiritual, well-being, address, goals according to Christ's instruction. So, dapat nagmamahalan tayo bilang magkakapatid. Amen. Kasi isa lang naman ang pupunta natin sa langit eh. Sa langit, di na ho tayo magkakahiwalay. Dito ka, mamaya magkakahiwalay tayo. Pinapractice lang ng Diyos yung magkakapatiran natin dito dahil doon sa pupunta natin, forever and ever na tayo magkakasama na. Ay bakit mag-aaway pa tayo? Ay doon na, hindi na tayo magkahiwalay eh. Hindi na, kung dito nagsasawa ka sa mukha ko, doon hindi ka na talaga magsasawa, forever and ever na tayo. So magbahala na tayo. Ano man yung mga sama ng loob, ano man yung mga dinaramdam mo, i-apply natin. Ito yung sabi ng ating Panginoon. Ito yung sinasabi ko kanina, Matthew 18:15-17. Kapag may against kayo sa akin, pero sa akin mismo. Ano sabi ng Bible? 15. Moreover, if thy brother shall trespass against thee, ano gagawin? Go and tell him his fault between thee and him alone. And he shall hear thee, thou hast gained thy brother. Tagalogin natin. At kung magkasala laban sa iyong kapatid, yun, nakasala ako kay Nanay Felicidad. Ako ang nagkasala, sabi doon, ano ang gagawin ni Nanay Felicidad? Ano sabi doon? Pumaraon ka at ipakilala mo sa kanya ang kanyang kasalanan na ikaw lang, at siyang mag-isa, dalawa lang tayong mag-uusap. Yun, hindi mo i-chismis si Pastor. Ano mo si Pastor? Pamilyo natin na si Pastor. Dati, yung bahay sa bahay niya, tumutulong. Hindi na tumutulong. Kung alam lang niyo mga kapatid, pumunta ako sa bubong, naglagay ako ng burkasir. Nagpipintura po. Yun. Dati, tumutulong po dito eh. Talagang ilang timbang sinasahod namin. Ano mo parang gumanda po ang bahay? Hindi yung dahil sa mayaman. Ito lang ang sekreto kapatid. Pintura lang po ang katapat ng bahay para gumanda. Tapos lahat ng hindi nyo kailangan. Maawa kayo, itapunan nyo, bintahan nyo. Yung mga pinaglumaan nyo, huwag na nyo, budiga. Yun ang kinaganda ng bahay. Yung maaliwalas. Ganon din sa puso. Yung mga galit po, tira mo, mga kapatid, sabi ni Apostol na Pablo, ano yung aalisin sa ating sarili? Colossians chapter 3. Tinan po natin. Colossians chapter 3, verse 8. Sabi ni Apostol na Pablo, Tagalogin na lang po natin. Sabi doon, dapat ngayon, kailan daw? Ngayon, inyo namang layuan ang lahat ng mga ito. Galit. Number 1 talaga, pinapalayan, galit. Kapukutan.
Yun, ano pa? Paghihinala. Ano ko, siguro may boyfriend si pastor. Maraming alis, siguro may boyfriend na yan, ano? Kasi iniwanan si sister. Yun. Ang maganda kay sa misis ko, kahit ilang buwan akong mawala, walang serious yan eh. Hindi ko alam bakit di siya nagsiserious. Ang maganda nun, may tiwala sa akin, di ba? Kasi kung walang tiwala mo, sa sunod mo, alis ha? Kasi nakita ko, may picture kayo ng ni sister, ni brother. Pati brother, pinagsisilusan na. So, tiwala lang po, no? Kapag ang isang pong tao ay may tiwala, yun po ang mag-build sa inyo na magandang relasyon. Kung gawin man niya yun, bahala siya, siyang paparusa ng Diyos. I-build natin ang magandang tiwala sa ating partner. Kasi pag nawala yung tiwala natin, kahit pagsabi ng totoo yan, hindi mo na papaniwalaan. Kasi wala ka ng tiwala. Kahit sabihin mo, honey, 50-50 na ako. Hindi ako naniwala. Wala akong tiwala sa'yo. So, bibigyan natin yung magandang relasyon sa pagtitiwala. So, sabi doon, paghihinala, panunungayaw, mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig. Yung panunungayaw, yung sumisigaw. Yun. Ang magandang relasyon, kapag nag-uusap, dapat mahinahon. Halimbawa, mga nangyayari sa mga asawa. O, sweetheart. Tawag ko sa asawa ko, sweetheart. Sa akin naman, natawag sa akin, Ming. Kaya pag tumawag ng Ming, dalawang lula malapit kay Mrs. Ako at saka yung pusa. Bakit ka naman tinawag mo sa akin, Ming? Kaya pag tumawag ka, Ming, yung pusa, doon na naman ako kami lumalapit. Yung tala ko, napakasunod, sweetheart. Dapat kaya, nag-honeybee na lang, ano? So, importante yung good relationship, magkakapatiran, para makita man tayo, wala kasamaan ng loob. Di ba? Ang ganda naman maglakad na wala kang kasamaan ng loob. Yes, Kamusta, sister? Hello, how are you? Ini-invite kita. At may niluto akong bulalo. Sa iyo na yung buto, akin yung sabaw. Di ba? Okay, so, importante po yun bilang mga mananampalataya. Sabi doon, sa ating pinapag-aralan, sa verse 16, but if you will not hear thee, then take with thee one or two more, that in the mouth of 2 or 3 witnesses, every word may be established. So pag nakaayos kayo, stop na yung issue. Wala nang lalabas. Alam, may issue ka tayong dalawa. Pag nagkayos tayo, okay na yun. Wala nang makakarating sa iba-ibang mga kapatiran. Pag hindi naniwala, doon ka may action. Sabi na, sumama ka pa ng isa o dalawa para maging witness. Kakausapin mo ulit. Ibig sabihin, gusto mo talagang maibalik, ma-restore yung kapatiran na yon na nagkamali. Hindi natin trabaho na yung nagkamali ay ilubog sa pagkakasala. Ang palagi nating intention ay magbalik loob siya, ma-restore. Yung halimbawa, kaya natin yun ay talagang gano'n. Lahat naman tao ay nakakasala. Hindi natin sasabihin na, wala ka ng pag-asa. Wala ka ng pag-asa, kaya wala ka ng pagbabago sa buhay. Hindi gano'n, mga kapatid. Dato tayo ay binigyan ng Diyos ng pagkakataon na magbago. Nalalaban nyo yung alibughang anak, mga kapatid, sa Bible? Yung alibughang anak. Sabi nung anak, tay, ibigay mo na sa akin yung party ko. Dalawa sila magkapatid. Sabi ng tatay, sige anak, ang tatay mabait talaga eh. Walang pagtutol, anak, ito yung party mo. Nung binigay nung tatay yung party doon sa anak, anong ginawa nung anak? Yun, naglagalag. Yun, lahat ng bisyo, babae, sugal, inom, lahat. Naubos yung kanyang pera na binigay. Kabahagi niya po doon sa ari-arian yun. Nung naubos yung pera, naghanap na po siya ng trabaho. Ngayon, may trabaho mong inalok sa kanya, mag-aalaga ng baboy. Magandang trabaho? Maganda naman sa walang trabaho. Pero ako naranasan kong mag-alaga ng baboy. Talagang hindi mo kaya yung amoy. Talagang dapat may face mask ka. Kahit walang pandemic. Kasi maglilinis ka nung, ako, ilang, anong tawag doon?
ilang koral ang nilinisan ko nung binata ko. No? May alaga kasi ako, tapos yung amo ko may alaga. Binigyan ka sa ng big eh. Sabi sa akin, Romel, alagaan mo ito, sa'yo na. Pero alagaan mo rin yung 15 big ang alagaan ko sa kanya. Sa akin, isa lang eh. Yun. Bawat umaga hapon, nilinisan ko yun. Tinitis ko yung amoy. Yun. Ganon ang trabaho ng alibugang anak. Kaya lang, hindi siya pinapakain ng amo. Kaya kayo ba, pag hindi pinakain ng amo, ano mararamdaman nyo? Gutom, hindi kayo pinakain eh. Kaya ang kinakain ng binata, yung pagkain ng baboy. Doon niya na-realize, mga kapatid, na yung tatay niya mayaman. Sabi niya, babalik na ako sa tatay ko kahit ako'y hindi na ako yung parang taga-pagmana, kahit taga-alipin. Kasi alam niya na yung tatay niya mapagmahal sa mga trabahador. Hindi ginugutom. Kaya sa nagpasya siya, sabi niya, babalik na ako sa tatay ko kahit ang trabahador na lang, basta makakain lang. Okay na, kaysa naman dito, pati kapag kain ng baboy, kinakain ko. Nagpasya yung binata. Sabi niya, malayo pa lang, talagang iniintay pala siya yung tatay niya. Matagal nang iniintay. Kaya nung nakita niya, anong ginawa, di ba? Pinagkatay ng mga baka, nagsaya, nagsilos pa nga yung kapatid niya eh. Pero ang punto doon, ang Diyos po palaging bukas at palaging naghihintay sa pagbabalik ng kanyang mga anak na handang magsisi, handang magbalik loob sa kanya para maglingkod ulit. Eh itong binatang ito, no? Hindi na siya nag-aagad ng yaman. Basta makapaglingkod, basta makontento na siya sa pagkain araw-araw. Yun ang purpose na lang niya. So ganoon din sa atin mga kapatid. Simple lang naman ang buhay. Ang sabi ng Panginoon, kung may makain ka, may mainom ka, may damit, masiyahan ka na doon. Ang tanong, mayroon na ba kayo mga kapatid? May nakakain ba kayo? Kasi pag wala, bigyan ko kayo. Pero pag mayroon, hanap na lang tayo ng mabibigyan. Yun, kasi kakainin, iinumin. May naiinom pa ba mga kapatid? Darantin. Ilan bang box ang damit nyo mga kapatid? Ako, kontento na ako, 5. Kung may 5 lang ako, 5 t-shirt, 5 long sleeve, 5 short, 5. Puro 5. O kaya 7 na lang, para biblikan mo 7. Pero kung saan 7 eh. Bisan, ilang cabinet, ilang box. Bisan yung ipis, siya na yung nakatira doon sa mga damit natin eh. Kaya bumibili tayo ng ano yung pamatay ng ipis? Yung bilog? Yun. Sa dami ng damit natin. Ngayon, pag bumili tayo ng damit, anong gagawin natin sa luma? Ipamigay ng kapatid. Kaya kung mabili ng gamit, ng bago. Pag hindi nyo pinamigayan, ang mangyayari, magiging bodega yung bahay nyo. Mamaya, pag-uwi nyo, i-check nyo, ano ba ba yung lumang ito? Yun. Pag na-check yung luma na, anong gagawin sa luma? Ipamigay na. Kahit yung ugali, sabi ng 2 Corinthians 5:17, ang sabi ng Apostolo Pablo, ang sino mang nakapag-isa kay Kristo ay siya ng bagong nilalang. Wala na yung dating pagkatao. Siya ay bago na. Bago na yung ugali, bago na yung gusto, bago na yung lahat. Yun. Kaya kita mo kanina, yung kinakanta natin, sa mga ilang taon-taon pa lang, yung kinakanta natin, mamamaster mo yan. At makakasabay ka na sa inaawit natin. Kasi dati, ang inaawit ko, yung awit na ni Basil Valdez. Ano ba yung mga ano ba, Pedro Rodrigo? Ano ba yun? Yung Cousin Brad. Yun. Laban pa ako ng video, okay. Pero nung na-convert ako, hindi na talaga ako conviction ko po yun. Hindi ko naman nilalagay yung sarili ko sa inyo. Pero sawan-sawa na ako sa kabuntungan nun eh. Kahit saan. Kaya maganda nun pag talagang itong malalim ka na, marami namang kanta na pwedeng kantahin sa video, okay? Sa bahay. To God be the glory, great things. Ano gusto mo? Mataas na tono? Yung kanina, at taas yung tono kanina, yung
kinanta natin kanina, taas. Nung pinapractice namin yan, talagang nagsasalabat po ako. Kasi parang di ko maano eh. Pero habang kinakanta mo, habang pinapaulit-ulit mo, naaabot mo yung taas. Basta ang maganda ng mga kapatid, gagawin mo ito for the glory of the Lord. Yun. So, pangatlo, ano yung sabi dito? And he shall neglect to hear him, tell it unto the church. But if the neglect to hear the church, let him be unto thee as an heathen man and a publican. Pag halimbawa, yung mga kapatid ang ayaw nang maniwala, kahit anong advice, binisita mo, sabi, ay, wala na tayong magagawa doon. Ang sabi doon, hayaan mo na sila, ituring mo na silang maniningil ng buwis. Galatians 1:2, ang sabi doon, brethren, if a man be overtaken and a fault, you which are spiritual, restore that and one the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. Tandaan po natin, hindi pwedeng magmalaki ang bautis sa atin. Pastor, malakas po ako. Walang ganon. Pwedeng sabihin yung malakas ako ngayon, kahit sa Apostol Pablo, napakalakas sa spiritual, pero hindi niya sinabing, sabi niya, pwedeng bumagsak. Kaya magbantayan po tayo, kapatid. Yung sabi ng magbantayan, ay kapatid, parang naliligaw ka na ng landas. Nawawala ka na sa tamang bulog. Kasi dito sabi doon, mga kapatid, kung ang sino man ay masumpungan sa anumang pagsuway, kayong mga espiritu ay inyong papanumbalikin ang gayon sa espiritu ng kahilingan na iyong pagwariin ang inyong sarili, baka ikaw naman ay matukso. Yun. Kayong temptation, marami yung klase ang temptation. Yun. Ang lalaki, ano ang kahinaan ng lalaki, mga kapatid? Ang lalaki, tingin dito. Lahat ng lalaki, tingin dito. Pag hindi kayo tumingin, hindi kayo lalaki. Ano ang kailangan natin? Ano na lang ng babae? Number 1 po, babae ang kailangan natin. Sabihin natin. 3 G ang kailangan natin. Number 1, girl. Yun. Number 2, ang kailangan ng lalaki. Gold. Pera. Yun. Pangatlo, ano ang pangatlo? Glory. Yun. Glory. Yan din ang kailangan ko ng binata eh. Yung 3 yun. Alam mo, sabi ng nanay ko, anak, magpadala ka naman. May sakit ang tatay mo. Sabi ko, wala ba, hindi ako sumasahod. Pero ang katotohanan nun, naubos na sa beer house. Ko. Kaya nung namatay yung tatay ko, grabe talagang parang sasabog ako. Hindi sa sama ng loob, sa pagsisisi talaga. Dahil dami kong sweldong sinayang na hindi ako nakapadala dahil lang sa mga puputi-putita na yan. Alam mo, unang punta ko sa Libertad Brand, pagdaan to, nakalagay, way to heaven. Ay, bagong salta ko sa Manila, sabi ko, papunta pala ito sa langit, pagkapasok na nga para makapaunan ako sa langit. iba pala yung way to heaven. So, minsan, yung mga nakaraan natin, kung babaybayin natin, napakatindi po. Pero, sabi nga, huwag na natin balikan yung ating mga nakaraang buhay. Nakaraan yun. Ang sabi ng Panginoon sa Isaiah 1:18, tinan po natin, ang Diyos hindi na nanunumbat sa mga nakaraan mo eh. John 1:18, mga kapatid. Isaiah 1:18. Sabi ng ating Panginoon, di ba ang tao minsan, mga kapatid, ano ang nature ng tao? Sinusumbatan yung mga nakaraan. Alam mo, ikaw sa tanang ugali mo. Ganun ang nature ng tao. Pero ang Diyos, tinan po natin. Sabi ng Panginoon, come now, and let us reason together, saith the Lord. Thou your sins be scarlet, they shall be as white as snow. Thou they be red like crimson, they shall be as a wool. Yun, ang Diyos hindi nanunumbat sa mga nakaraan natin. Kung ano yung kasalukuyan, doon siya nakapokus. Kung gusto mo talaga maglingkod, din niya babaybayin yung nakaraan mong buhay. Diba, nature natin, ako, ikaw ganito, nung taong 2015, ganito kayo, sama ng ugali mo, inarangan mo pa ako, sinapok mo pa ako eh. Diba? Nalala ko nung high school. Nung high school kasi ako, malit talaga ako. Hanggang ngayon, malit pa rin ako eh. Ang laki talaga nung tao. Wala talaga akong madaanan, talagang binubuli ako araw-araw.
Kaya ginagawa ko, maaga-maaga ako pumapasok para makayod. Pero nakabantay pa rin. Talagang sabi, pabago na naman. Laking tao eh. Sabi ko, mahirap talaga pag maliit. Palaging pinupuli. Pero talagang, noon pa lang talagang nininervyos na ako kasi ang laki. Kaya minsan, uminit ang ulo ko. Nagdala ako ng 2x2. Talaga mo. Nalis ko na yung nervyos ko. Sabi ko, tumakbo eh. Kaya pala, kailangan dala ka sa loob. So, yung kasalanan natin sa nakaraan mga kapatid, ang Diyos hindi na sinusumbat sa atin. Di tulad ng tao talagang anong taon, ganito, yun. Wala, talagang halos wala ka nang maipaliwanag. So, sunod po mga kapatid, punta tayo doon sa pangatlo. Ano yung pangatlo natin? Sabi doon, observing the Lord's Day and Lord's Supper. Ayun. Lord's Day, siyempre yung ganito. Lord's Supper. Dati kami, ang Lord's Supper natin, monthly, no? So, monthly kami ng Lord's Supper, bawat monthly. Pero ngayon, niwan natin yearly. Kasi sa mga naunang ano talaga, yun naman po yung din pag-usapan natin. Pero sa iba talaga, lalo sa US, naunan pang Lord's Supper. Lord's Supper and feet washing. So tingnan nga po natin mga kapatid, sa 1 Corinthians chapter 11 verse 23 to 30. Gaano kahalaga yung Lord's Supper mga kapatid? Sabi doon, for I have received of the Lord, that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread. Tapos sa 24, and when he had given thanks, he brake it and said, take it, this is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me. So pag Lord's Supper, doon lang natin inaalala ang Diyos. Kaya pag nag-Lord's Supper, dapat lahat po tayo. Walang mag-a-absent. Walang magsabi, Pastor, hindi po ako makaka-Lord's Supper. Once ayan na nga lang, ayaw mo pang mag-Lord's Supper. Yun. Dapat ang Lord's Supper, ang sabi doon, pinapahalagaan natin kasi yun ang ordinansa na nagbibigay para sa atin na alalahanin ang ating Panginoon sa kanyang pagkamatay. 25. After the same manner also, he took the cup when he had supped, saying, this cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as you drink it in remembrance of me. So, gaano kahalaga ang pag-Lord's Supper? Ano yung Lord's Supper? Ito yung di ba sa inalisan natin sa Roman Catholic, yung nag-ano yung pare. Katawan ni Kristo, anong sagot? Amon. Pag Bisaya, Amon. So, sa atin, lahat ho ay makakakain ng tinapay. Sa Katolik, ang kumakain lang, sino po? Yung pare. At sino po yung umiinom ng alak? Pare din. Pare lang yung umiinom, pero yung ostya, kakain din. Kaya ako'y naging sakristan po ng 3rd year and 4th year. Alam mo yun talaga yung pare, matapos ang ilang misa, dito lasing talaga. Sabi sa akin, Robel, dalhin mo nga ito sa kwarto ko. Ganun kalahati ng kupa, yung lagayan. Iinumin talaga yun. Ay, anak ko talaga yun. Tapos pagkatapos pa no, talagang mag-iinuman po kami. Naging sakristan po ako, 2 years po kami naging sakristan sa Banton National High School sa Romblon. Minsan yung offering, pagka-offering, bit-bit namin niya, dadalhin sa treasurer, pero bago nung dumating sa treasurer, dinudokot namin. Puro kalkuha ang ginagawa namin. Pero di ba, yung tatapat, gawin kaya natin mga kapatid, tapat-tapat. Hindi ako aalis hanggang hindi na ako. Dito wala akong ganong tapatan mga kapatid. Hindi, sabi sa amin, huwag niyong hiwalayan. Sabi nyo, mahiya ka talaga pag nakatapat sa'yo yung lagayan. Magbibigay ka talaga. Dito, voluntary mga kapatid. Dahil ang pagbibigay ay hindi puwersahan. Dahil kapag may puwersa, wala akong blessing po yun. Ang pagbibigay po, ginagawa yan
Sa bahay pa lang, alam mo na kung anong ilan ibibigay, pinagpipray, Lord, ito po yung kaya ko, makatulong po sa church. Sa bahay pa lang, pinagpipray mo. Lalo na kapag asawa, dapat nag-uusap kayo, sweetheart, ito yung bibigay ko sa church, ha? Huwag ka magbigay! Ano gagastusin yan? Gagastusin lang yung pastor yan, ha? Yung mag-aaway pa kayo niyan. Dapat may nag-uusapan yan. O kaya, dito pa mag-aaway, huwag mong ibibigay, subukan mo. Outside di ko lang buka mamayang kami. Huwag mo, sa bahay pa lang, alam mo na kung magkano ibibigay mo, pinag-pray mo yan. Kahit magkano pa yan. Para talagang nakikita ni Lord na tao sa puso mo ang pagbibigay. Kasi dito, nawa, hindi ko matukot yung 1,000. Naibukot ko na yung 20. Pero nadukot mo, 1,000. Paano yun? Isa sa huli ko na, kaya na nakita na ni Pastor. Tapos na naman ako sa mister ko nito. Sa bahay pa lang talaga, mga kapatid, ha? Talagang intact na yun. Magkano man yan, maganda, may sobre ka na, kahit magkano, wala ditong pipresyuhan ka. O kailangan ito ibigay mo, ha? Wala ho. Kasi naniwala po tayo dito sa 2 Corinthians 9:7 na yung totoong anak ng Diyos, hindi mahirap magbigay. Yung totoong anak ng Diyos, talaga mahirap magbigay po yan. Tingnan po natin, 2 Corinthians 9:7, ano yung sabi ni Apostol na Pablo? Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Sino ang binibilis ng Diyos? Nagbibigay na masaya. Huwag yung, bibigay ko ito, kaya lang, hindi ko makita yung binigay ko. Saan kaya dinala ni Pastor? Huwag ka nang magbigay pag ano na inisip mo. At least dito, mga kapatid, makikita nyo yung binibigay nyo, yan o. Wala akong binubulsa dyan, talagang binubuhos ko dyan, kahit na sarili kong income. Para naman, kung lang naman, tasang kamay lang ako dito may trabaho, tasang kamay mga kapatid. Pero may trabaho lang. Okay, tamo, walang trabaho. Kung asahan natin ang operate, mabubuhay pa kayo. Isa na lang si Brother Jeff na may trabaho. O kayo po, anong sitwasyon nyo mga kapatid? Bakante. O. So, dito mga kapatid, dito tayo obligahin. May trabaho man o wala. Importante, magsama-sama po tayo na magpuri sa Diyos. Ang sarap pa nga magsama pag parehong walang trabaho, no? Dahil may panahon sa pagsamba. Bisa pag parehong pastor, ayaw ko magsimba. Bakit? May trabaho pa ako, overtime dito, overtime doon. Yun. Sa katagal-tagal, pastor, magpapaalam na ako, yumaman na po ako. Wala na, tapos na. So maganda, pag pinapala tayo ng Diyos, sabay-sabay po nating iangat ang buhay natin kasama ang spiritual. Yes. Amen. Huwag nating hayaan na bumagsak yung spiritual natin. Kasi ang Diyos po ang nagbibigay ng pagpapala. Maaaring yumaman ka bigla, pero pag hindi mo kinilala ang Diyos sa lahat ng bagay, wawalisin ng Panginoon para kang dinaanan ng super typhoon na uwan. Ang maiiwan, ang pangalan ng bagyo, uwan, di ba? Anong maiiwan? Wala na talaga maiiwan. Nauwan na, naiiwan na. Kaya, ang pinakahalaga talaga, ma-appreciate natin ang Diyos. So, ano pa, mga kapatid? Tingnan po natin yung sabi pa dito. Yan, marami na po tayo magtapos. Sabi doon, maraming, yun, praying for each other and families. Ayun. Ephesians 6:11, Ephesians 1 Thessalonians 5:17, ang sabi doon, pray without ceasing. Manalangin ng walang pati. Dapat yun po ang palaging ugaliin natin. Ephesians 6:11-18, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon. At mga kumuyag sa buong katyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. So dapat nananalangin.
Nagdadalaminan, pinagpipray ba niyo ang pastor niyo, mga kapatid? Yes, amen. Ano pinagpipray niyo, gawaan? Mawala na si Pastor Jack. Ano pinagpipray niyo, mga kapatid? Aminin niyo. Tinapot po yan. Ako po palagi po yung sinama sa prayer, mga kapatid. Lahat ng prayer ko. Minsan, may listahan po ko niyan. Bawat pamilya. Hindi ko sinasama yung mga anak. Ang dami niyo eh. May family. Kaya, babalikan mo yung JC natin. May family po talaga. Ilang pamilya na po tayo. So, ano yun? Pamilya ni Brother Dian. Nawa, pinapipray ko po. Pamilya ni Brother Dian. Nawa, ang kanyang mga anak ay makatapos sa pag-aaral. Isa sa kapatid. Kaya sabi ko kay Mason, baka po yung umakyat sa taas, slow this start. Yun, inaayos ko yung taas eh. Para yung tinatawag na prayer room. Dapat pa yung oras kayo na ganitong oras, walang i-istorbo. Mananalangin, kakausapin mo talaga ang Diyos. Kayo lang talagang nag-uusap. Heart to heart. Para mag-uusap kayo heart to heart, una, magbasa ka ng Bible. Pangalawa, mag-pray ka. Nag-uusap talaga kayo niyan. Nagbabasa ka, sinasabi ng Diyos ang gusto niya. Sa prayer naman, sinasabi mo ang gusto mo sa Diyos. Nagpapalitan kayo. Yun. Hindi man siya face to face na nakita mo, pero through His Word, nagsasalita siya sa iyo. Nung sinabi ng Diyos, anak, huwag mong kalimutan ang pagbabasa ng Biblia. Nagsasalita sa iyo ng Diyos yun. Ang hirap, Lord! Sabi doon, magbasa, araw at gabi. Lord, pwede mag-araw lang, pero yung gabi, patawad. Kumanta ka pa, ano? Ang utos, mga kapatid, magbasa, araw at gabi. Yun. Hindi sinabing araw lang. So ano pa, mga kapatid? Contributing to church, ayun, ito, yung na-discuss natin kanina. Yung ating iglesia, sa biyaya ng Diyos, ay napakarami na pong ministry. No? At biyaya ng Diyos, nabuksan na po na, may na-constitute na natin ang Sulana, sa Cagayan, Isabela, Ilocos, at yung ating elder sa Bulacan, at pagawain tayo sa Pasig, sa Pasay, sa Munwok, no? At sa Nasugbu, Batangas. At sa kalooban ng Diyos, makapagbubukas kami tayo na sa Cavite City. Yun. Nagbubukas talaga sa next week. Magbubukas na tayo sa Dasmariñas. Tapos na po ang bahay ni Sister Perla. Sister Perla, pinaganda na yung bahay para magawain na tayo sa Dasmariñas, Cavite. Kung may kilala kayo doon, mag-i-schedule pa tayo doon. Yun. Pwede nyo papuntahin. So, ang dami. Sa Tansa, meron tayong gawain na Brother Jason. So, ang dami natin gawain. Kailangan na lang natin ng mga lalaki. Yun. Siyempre, si Brother Jason, siya na ang talagang sa 13, sinong taga 13 dito, ang taas ng kamay? Si Brad. So, yun ang 13, Brad. Yun ang 13, akin ang tansa. So, kailangan natin ng mga lalaking magpapagamit sa Panginoon. At yan, kailangan natin ng mga talagang suporta. Panalangin, at yung mga may trabaho. Yun, ilan na lang pong may trabaho dahil sa akin, no? Isa, dalawa, tatlo, apat. O, 5 na sila. Nawa, madagdagan pa. Inintay pa natin yung mga estudyante. Nawa, yung mga estudyante natin pag nagkatrabaho. No? Huwag agad mag-aasawa. Mag-ano muna sa magulang at magsuporta sa gawain ng Panginoon. So, ano po mga kapatid? Ayun, practicing with washing. Ito yung practice ng unang mga Kristiyano. Naghuhugasan ng paa. Tayo lang po ang church na naghuhugasan ng paa. Feet washing. At gagawin natin every Lord's Supper po yan. Ano po mga kapatid? Maintaining doctrinal unity in order. Ayun. Kaya next, pagtapos ng Thanksgiving sa Muntinlupa, every Sunday, aaralin na po natin lahat ng mga doktrina para talagang ma-master natin ang mga doktrina. Halimbawa, about the importance of the Word of God. No? Yan po lang ito, no?
importance of the Word of God. Gaano kahalaga ang Biblia. Yung papag-aralan natin. Tapos pag-aaral natin about God. Yun. Kasi sa iba, ang nag-aaral lang yung pastor, yung mga ministro eh. Sa atin, lahat tayo mag-aaral. Ibig sabihin, participate kayo, kahit wala kayo sa Bible school, dito pa lang, mag-aaral lang tayo. Kaya paglabas mo, talagang para kang nakapag-aaral sa Bible school, bakit to? Dito pa lang, kahit sa preaching. Kaya sa susunod, after ng December, magpo-provide kayo ng kopya. Kasi bibigyan ko kayo ng tig-iisang kopya ng aking ipapangaral. At sa bahay, re-reviewin nyo yun. Tagalog, lalagay ko Tagalog. Para talagang maintindihan natin. Halimbawa, unang ituturo natin the importance of the Word of God. Bakit napakahalaga ang salita ng Diyos? Number 1. Number 2. So ilalagay natin yon. E di pagbalik po sa bahay, ito pala ang tinuro ni Pastor. Ang kalagahan at salita ng Diyos, number 1, number 2, number 3. O edi, kahit ikaw pwede nang ituro mo sa kapit bahay. Alam mo, napakahalaga pa ng Biblia. Kasi sabi dito, number 1, matututo ka. Yun. Number 2, maaalim ka. Number 3, magbibigay ito ng pag-asa sa buhay. O edi, napakahalaga talaga ng Biblia. Ang tanong, sinong walang Biblia sa inyo? Para may nagtaas kahanong ino, hindi pa nabigyan, ano? Yun. Sinong walang Biblia, mga kapatid? Nasa kamay. 1, 2, 3, 4. So, halong pa namin yung budiga doon. Kasi yung buong taas na yan, mga kapatid, budiga po yan. Lahat ng mga gamit dito, nasa taas na po yan. Eh, di ba, wala na po yan eh. So, halong po namin, yung walang Biblia, bibigyan natin. Libre, walang bayad po yun na Biblia para may babasa. King James Version, ha? Para parehas po tayo. Enduring the end. So, tinan po natin, Colossians 1:23. Sabi doon, if you continue in the faith, grounded and seated and be not moved away from the hope of the gospel which you have heard and which was preached to every creature which under heaven, whereof I Paul and I made minister. Kung tunay ka kayo mamamalagi sa pananampalataya, mamamalagi daw na nababaon at matitibay at di makilo sa pag-asa sa Panghilyo na inyong narinig na pinangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit at dito akong si Pablo ay ginawang ministro. So hanggang doon lang po, kapatid. Importante, kapatid, lalo na po sa mga bagong baptize. Ito ay gawin nyo na talagang seryosong bagay. Ang paglilingkod sa Diyos ay hindi ginagawang biro. Dapat seryoso po tayo. Di ba yung mga politiko, seryoso nga sila, di ba? Anong seryoso nila? Marami naman politikong seryosong magdito. Huwag natin lalahatin na mga politiko. Pero hindi natin alam kung sino sila. Pero mayroon din politikong seryosong magnakaw. Hindi natin alam kung sino yun. Kasi lahat naman, pag sinabing, tumatanggi. Di ba? Nagdakaw ka, andiyan! Yun. Marami kami ni Pastor Ronald sa Muntinlupa. Almost was monthly. Muntinlupa, Bilibid Prison. Pag tinanong namin lahat, maraming tinatanong namin mga bilanggo, ano ang kasalanan mo? Ba't kami napagpuntahan na po, Pastor eh? Wala ko talaga umamin kahit isa. Kahit yung Jason Webb, si Halosos, na-interview namin yan. Pagpasok namin sa kwarto ni Halosos, akala namin hotel eh. Galaw yung Bull Brand, trip lang, pagbukas ako, Pastor, gusto nyo ice cream? Cake? O sabi ko, alam ko walang special treatment dito. Alaking TV, kasi in-interview namin. Pero, ganun talaga eh. Pag mayaman, nabibili lahat eh. Pati mga dito sa Pilipinas, lahat nabibili. Pati mga West, nabibili yan eh. Magkakabarkada yan eh. Pag nag-tagpo-tagpo sila, nilong sa kasal, ano mo na yun? Naipadala ko na, ipadala mo na lang account sa akin at ako nang bahala. Basta yung anak ko wala nang kaso yan ha. Ayun. Kaya minsan, mahirap ang kalaban ang mayaman. Kaso. Kaya sa amin, sa Mindoro, wala
wala akong kaso-kaso sa amin. Ubusan na lang ng lahi. O, sa Mindoro, sa amin, walang kaso-kaso. Walang nakakarating na kaso sa barangay. Pag may inapi ka sa pamilya, wala talaga, walang pakialam ang barangay doon sa amin during the time. Talagang, ubusan talaga. Mabuti nga ngayon, talaga medyo nag-level up na rin, parang nag-ano yung autoridad doon. So, yun lang po, kapatid, sa magang ito, atawa tayo po ay nabusog ng mga salita. So, tayo po yung mga tumayo, at tayo po yung manalangin. Salamat po Diyos sa magang ito, sa ito ang diya, sa ito biyaya. Salamat po Lord na aral, aming napakaralan, na nawa ito ikintal sa aming mga puso at isipan. Salamat po Lord, at sa mga natitirang paboraming oras, tayo po ang umunat lumabay sa pangalan ni Jesus. Amen. Punta po tayo sa Song number 60. Song number 60. Diyan na po naman. Ready? I have found a friend in Jesus, is everything to me. He's the fairest of 10,000 to my soul. The lily of the valley, you alone I see. All I need to cleanse and make me fully whole. In sorrow is my comfort, in trouble is my stay. He tells me every care on him to roll. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. He all my griefs has taken and all my sorrows borne. Incantation is my strong and mighty God. I have all for him forsaken and all my idols torn. From my heart and now he keeps me by his power. Though all the world forsake me and Satan tempt me sore, through Jesus I shall safely reach the goal. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. And will never, never leave me, nor yet forsake me here, while I do my faith and do his blessed will. Above, far above me, I'm nothing, nothing here. With his manna in my hungry soul shall feel. Then sweeping out the glory to see his blessed face, where rivers of delight shall ever roll. It's the lily of the valley, the bright and morning star. It's the fairest of 10,000 to my soul. Song number 7. Susunod lang po. Number 7. Day by day, ready, church, sing. Day by day, and each passing moment, strength I find to meet my trials near. Trusting in my Father's wise
bestow men. I've no cause for worry or for fear. He whose heart is kind beyond all measure is unto his day what His grace. Loving is part of pain and pleasure, mingling joy with peace and rest. Every day the Lord Himself is near me, with a special mercy for each hour. All my cares He faithful will bear me. He whose name is Counselor and God. The protection of His child and treasure is a charge that on Himself He laid. As thy days, thy strength shall be in measure. This the pledge to me He made. Help me then in every tribulation, so to trust thy promises, O Lord, that I lose not face with consolation. Offer me within thy holy word. Help me, Lord, when toil and trouble meeting. Ever take us from a father's hand. One by one, thy face come home and speaking, till I reach the promised land. Okay po, so bago tayo mag-pray, mabatid, no? Announcement next week. Ang service po natin ay Saturday. No? Kasi nga, Sunday, nasa Los Baños lang muna kami. Thanksgiving po, no? Pinagaling natin church sa Lupa. So, hindi naman record na sumama na kasi maliit lang po yung video nila. So, ilan lang kami kasi kami na natin brother JR. At yung video. So, Saturday po, Friday, nandito na po yung mga pastor na Cagayan, sa Villa, Kabanatuan, yung Musito pa. Friday ng gabi, dito na po sila magluto. So, Sabado, alas 10, service po natin. Sabado, alas 10. Kasi, bandang hapon, babiyahin na kami kasi mayroon kami fellowship sa gabi doon sa Los Baños. Nandun naman yung naghihintay yung mga kapatid. So, yun po, ipawa-experience kami na dito na sila matutulog. Nakakamilang kami dito ng kanton. Yung mga pastor naman, sanay sa kanton yan. Pero baka may mahirap sa inyong kutson. May kutson dyan, ilang kutson dyan, dalawa. Kasi latak lang kami dito. Yung mga sabay mga asawa kasi doon sa kwarto. Sa kwarto ni Amien. Kaya, bukas, ayusin na namin yun. Lalabas namin dapat ilabas. Si Amien naman doon sa dulo. Doon muna siya mag-rerenta. Nandun yung kama niya. Okay po, so Sabado, Biyernes, doon tayo mag-fellowship sa pinaka-sturgeonist. Para dito kasi ayusin na natin sa Biyernes ng hapon. Para pinabukasan, okay na. So ipag-pray natin yung mga ibang kapatiran, no? Yung pamilya ni Perla, na wala sila. Si Perla sa Dasma. Marami rin, kung dati ito yun, hanggang doon na yung upuan natin.
Kaya lang, sinira na natin yon para talagang pag dumami, talagang kasya na. Pag-usapan natin yung, sa sunod, so pag-usapan na natin yung darating Thanksgiving. So, sa list ng iba, dito na lang. Kasi maroon naman, doon na lang ang kainan sa labas. Kaya yung labas, inaayos ko na rin. Nakuha ko na rin po yun. Huwag kayo mag-alala. Kasi kirintahan ko lang yun. Sabi ko, parang nabili na rin yung pastor. Hindi po, nirintahan ko lang po. So, yung may-ari kasi nandito nung dito, Christian din. Kaya parang pinagkatiwala na rin sa akin. Kaya pahala na pastor, anong gagawin mo? Alam mo yun, no? Basta sabihin mo lang kung magagastos. O, sa kanyang gastos, bala na ako kung ano yung papagandahin. O, di ba? So, sama natin sa prayer na nawa. Pagdating ng panahon, baka ibigay na sa atin ng Panginoon yung dulo. Buksan na rin natin yan. Di ba? Hanggang dulo na yung ating baysambahan. Kasi tinanong natin, yung mga anak natin, magkakaasawa yan. Magkakaanak yan. O edi, padami ng padami talaga tayo. Di man tayo dumami sa pag-ibangilyo, dadami tayo, biologically. So, ipag-pray natin. Kasi yung unit tayo, hindi naman natin talaga, talagang bilisin talaga ng mga. Kaya itong unit na ito, sabi ni Ate Eden, Pastor, may bakante pa isa, sabi ko, ibigay mo na lang sa iba. Kasi may bahay na ako sa Carissa eh. Sabi, nagalit pa kasi Ate Eden eh. Ikaw lang ang binibigyan at tumatanggi. Kaya lang yung dapat bigyan, walang requirement sa akin talaga ng punta. So talagang kalooban na doon. Talagang, kasi ako pag alam ko kayo na ako, hindi ko binagrab na ano pa yung iba. Sabi ko, ibigay mo na sa iba, Ate Eden. Nagalit sa akin, ikaw lang binibigyan na tumatanggi. Yung para sa akin talaga, para magamit sa ministry. Yun talaga. Ito naman kabila, talagang ano yan, may-ari po talaga. Ang problema, namatay, hindi nakabayad. Kaya sabi ng pag-ibig, kayo po prioridad kasi po kayo ang katabi at kayo kasi ginawa kong budiga eh. Talaga sabi ko, talaga may purpose ito. Malay mo yung dulo. Dahil yung may-ari, di naman kami makakilala. Nakilala ko yan dahil lang doon sa gumagawa. Pastor, i-add mo nga sa Facebook yung may-ari. Christian pala yung may-ari. So may purpose talaga si Lord. Sabi nga, sa tamang panahon, sa kanyang panahon, lahat ay ibibigay niya. Amen. Basta huwag lang natin kalimutan yung pagkasunod sa kanya. So tayo tumayo, umatay, tayo may manalangin. Salamat po sa Panginoon, sa commitment sa masinanaroon. Nawa po ay pagpapata po sa kanya, lusugan, pisikal, lusugan, spiritual. Sa lahat pong narito, Lord, sa face-to-face, nawa po ay kayo pagpapala sa bawat sa amin. Anong po ang mga struggle, problema na pinangarap ng bawat isa po sa amin. Kayo po ang magbigay ng karutasan sa mga dinadala namin ng problema. Salamat sa Diyos at sa mga bagong baptize, ng mga kapatiran, nawa po sila ay lalong lumabog sa spiritual na buhay. Hindi po ito ang simula, kundi ito po unang hakbang upang sa kalapuan ng kanilang pananampalataya. Sa aming pagsalusaluhan ng mga pagkain mo, Lord, sa mga nagdala, nawa ipos mo ito at nawa pagpalain mo mga kapatiran na walang sawang nagkakaloob ng material o ito pa po ay tulong sa iglesia. Kayo po ang magbalik sa kanila ng naayon sa kanilang kailangan. Lahat tayo ito, Diyos, tinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Okay, God bless mga kapatid at huwag lang uuwi. Kainita! God bless!